At ito na nga po ang mga balita ngayon. Nang magpa-press con si Maudigs the other day, bumaliktad ng tuluyan po. Problemado ngayon mga kababayan yung mga defenders ni Maudigs saka ni Inday. Bakit niya Mr. Maravillas? Nilaglag sila mismo ng kanilang ipinagtatanggol na patron. Bumaliktad lahat mga kababayan. Lahat ng sinabi ni Maudigs, binaliktad niya lahat. Yung latest mga kababayan na pagpapresko niya, diretso nang bumahag yung buntot ng maisog leader. Pati yung pag-accuse niya mga kababayan noon sa Davao Rally na tinawag niyang bangag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Adik daw yung ating Pangulo. Biglang nag-deny si Fentanyl. Wala man na niya kung sinabing ganun. Patayin niya ako niyan ni Marcos. Kita ninyo? Biglang bumahag yung buntot mga kababayan ng maisog leader. Binawi lahat yung mga sinabi. Si Inday naman, binawi yung EDSA message niya. Talagang Mr. Maravillas, mag-ama talaga. Magamang pathological liar. Ano niya, Mr. Maravillas, yung ibig sabihin ng pathological liar? Yun ang tawag ni Trillanes kay, kay Maudigs, pathological liar niya. Ang ibig sabihin po, normal na sa kanya yung magsinungaling, nananalaytay sa dugo yung kasinungaling. Di ba? Ang pathological liar po, yung isang uri ng sinungaling na pag nagsisinungaling po, na hindi kumukurap. Sanay na sanay mga kababayan. Ito ngayon yung mga balita. Galing ito doon sa nauna na tayo na nagkwento nito. Galing doon sa papreskon ni Maudigs. Noong isang araw, sabi niya rito, papatayin ako ni Marcos niyan. Rody Duterte denies calling President a drug addict. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Huling-huli na sa kamera na nanggagaling sa bibig niya. 3 linggo pa lang anya yung lumipas, iba na yung sinasabi. Pati po yung secession ng Mindanao, sabi ni Maudigs, taktiko man lang anya yun. Duterte calls Mindanao secession talk a tactic, emphasizes need to for fairer resources distribution. Nagkaisa kasi mo yung mga taga Mindanao na mga congressmen at pinag-aaralan na yung pag-file ng kaso. Kaya biglang atras mga kababayan si Maudigs, bumahag yung buntot po ng maisog leader. Kaya basag na basag pati yung kanyang mga defenders na mga DDS vloggers. Hindi na po malaman kung paano nila i-defend si Digong. Pati si Inday mga kababayan. Sige paliwanag po ng pag-withdraw niya ng anniversary message ng EDSA. Yung palusot po, nag-system error daw mga kababayan yung social media niya. Wala man daw siyang intensyon na magpalabas ng mensahe nung EDSA People Power. May ganon niya talaga, Mr. Maravillas. Ganon po ang susunod na Pangulo. Laging may error sa kanyang mga sinasabi. Mana sa tatay po, laging may error. Intentional po yung mga errors na ginagawa niya. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa.
Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills para dito sa mga taga-Albay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking dito sa amin online. Bumili ng ticket. Pati sa mga hotels po, nagbo-booking kami. May Paymaya po kami rito at may bayad center na rin. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nagmatao sa amin po. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito po naman yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur before and now. Sa mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aking messenger po para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Di balikan natin yung biglang pagbahag ng buntot ng maisog leader na si Maudigs. Siguro niya, Mr. Maravillas, yung mga supporters ngayon ni Maudigs, iyang-iya na sa kanilang sarili. Malamang magsipagbaliktaran na po, mga kababayan, yung mga natitira pang kakarampot na supporters po ni Maudigs. Bakit niya, Mr. Maravillas, kakarampot? Kakarampot man talaga po. Nakita ninyo yung pa-prayer rally sa Cebu na punong-puno ng pagmumura. Meron niya, Mr. Maravillas. Sabi, kaya medyo kalmado si Maudig sa kanyang mga pagsasalita. Hindi tulad ng nangyaring prayer rally po sa Davao na talagang matindi yung bira. Nag-warning palaan niya si Mayor Rama na pag may nangyaring hindi kaaya-aya tulad ng nangyari sa Davao, na matinding inalipusta ng mga Duterte yung ating Pangulo, mag-walk out siya. Yun po yung sabi nun sabi sa balita po, na mismong sinabi ni Harimau. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, hindi ka kasing tindi ng intensity ng paninira sa Davao, yung nangyari sa Cebu. Yon daw yung naganap, mga kababayan. At dito na nga po ang mga balita ngayon. Nang magpa-press con si Maudigs the other day, bumaliktad ng tuluyan po. Ito yung pa-press con niya noong isang araw, February 27, covered live by News 5. Dito 180 degrees turn around, mga kababayan, si Maudigs. Lahat ng sinabi niya, mga kababayan, doon sa Davao Rally, binaliktad niya. Pati yung pag-accuse niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos na bangag, dininay na niya, mga kababayan. Ito yung balita ng Politico News. Papatayin ako ni Marcos niyan. Rodi Duterte denies calling President a drug addict. Duterte clarified on Tuesday that
He simply said Marcos was taking a drug during a prayer rally in his Belly Week, Davao City in January. Sa kanya, Mr. Maravillas, i-recorded siya ng mga vloggers niya mismo. At saka ng mainstream media, kinover yun eh. Kasi yung unang maisog prayer rally po sa Davao, isinabay niya sa launching ng Bagong Pilipinas. Nakabanta yung media eh. Kasi gustong tapatan yung activity ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya rito, wala ko sinabi na ganoon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganoon. Make it taking a drug. Pero kung sabihin mo mong adik, wala akong sinabing ganoon. Patayin ako ni Marcos niyan. Mawa ka naman sa akin, matanda na ako. Duterte said in a press conference. Kaya sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, isa niyang pathological liar itong si Digong. If I can say it to Marcos, I can say it for all. Antibiotic, aspirin, they are all drugs, pero wala ako sinabi. Patayin ako ni Marcos niyan, takot pa naman ako mamatay. Matanda na ako. Ang kita na ninyo mga kababayan kung anong uri ng tao itong si Fentanyl at Fentanyl. Si Digong, kaya sabi ng Impact Leadership, it's the Fentanyl. Duterte denies calling PBBM a drug addict.